Sunod, mga kababayan. Dito tayo. Kanino? Kay Harry Roque. Nako, eto na, mga kababayan. Isa pa to, buang rin. Mga kababayan, ito po ang usapin ngayon. Ano yan, Ken? Si Harry Roque. Alam nyo ba si Harry Roque? Nako, mga kababayan. Mukhang unti-unti nang bumaliktad. Kawawa naman yung mga taga Mindanao na hindi buang. Mga kababayan, si Harry Roque po, sa kasawiang palad ay bumaliktad na. Bakit? Ito pakinggan nyo mga kababayan. Pansin kasi ni Harry Roque, mga kababayan, na parang si Sara tagilid na. Ma'am Lori Ramos, silo po, parang si Sara tagilid na. Kaya ang sabi ni Harry Roque, kayong mga DDS, sabi ni Harry Roque yan kayong mga DDS, tigil-tigilan ninyo yung ilusyon ninyo. Kung ngayon daw ura-urada mag-eleksyon, hindi daw manalo si Sara. Kaya tigil-tigilan, malabo daw, malayo daw yan sa mga inakala ninyo. Nako, bumaliktad si Roque. Tingnan ninyo mga kababayan. Kinalaban mga DDS. Ewan ko kung bakit ganito. Si VP Sara ng kinaguriang DIP. Ayan, mga kababayan. WH leaks. Ayan Ito, mga kababayan. Pakinggan nyo si Harry Roque, pakinggan ninyo. Pular at palibasa sa survey, si Inday Sara ang Ito, pakinggan ninyo. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi ng marami na si Inday Sara ang susunod na presidente na sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan. Wag po Kita ninyo? Sinabi daw ng maraming mga DDS na si Sara daw ay manalo na presidente sa 2028, malabong mangyari yan. Nako po. Ano to, Roque? Anong pakulo na naman ito? Tanong ko lang ano ito, Harry Roque? Ito na ba yung pamamaraan mo para pag umuwi ka? Manipulation tactic na naman yan. Ito na, sabi ko nga sa inyo mga kababayan. Ulitin ko Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi ng marami na si Inday Sara ang susunod na presidente na sa 2028, Ma'am Alma, hello sa po. akin po, malabong mangyari yan. Wag po tayong magkamali na isipin na palibasa popular at palibasa sa survey, si Inday Sara ang namumuno sa eleksyon. Kung gagawin ngayon yan, dahil sa totoo lang po, malabong mangyari yan. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi ng marami na si Inday Sara ang susunod na presidente na sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan. Wag po tayong magkamali na isipin na palibasa popular at palibasa sa survey, si Inday Sara ang namumuno sa eleksyon. Kung gagawin ngayon yan, dahil sa totoo lang po, malabong mangyari yan. Kita ninyo? Nako. Si Harry Roque na mismo nagsabi. Sa mga DDS daw dyan, sa mga DDS na nagsabing si Sara Duterte ang mananalo sa 2028 dahil popular. Dahil, mga kababayan, mataas ang kanyang ratings. Tigilan nyo daw yan. Malabong mangyari yan. Naku po, mga kababayan. Bakit nga naman? Ulitin ko mga kababayan. Kung sa kabataan, ito in my point of view ito Kung sa kabataan lang tayo magbase, yung mga kabataang bumuboto na hindi yung mga kabataang high school, elementary, hindi pa bumuboto yan Yung mga colleges, mga Gen Z, mga millennials, Gen Z. Kung sila lang ang papipiliin, Sara versus Lenny, wala talaga si Sara. Zero si Sara dyan. Bakit? Ang mga Gen Z kasi, or mga millennials, mga kababayan, the way na si Sara magsalita, the way na si Sara mag-explain, wala sa isip ang mga pinagsasabi. Mahirap, mga kababayan, si Sara ang mamuno. Kung mga millennials at Gen Z lang ang buboto, kung papipiliin sila, hindi talaga iboto si Sara. Bakit? Pagdating sa batas, walang alam. Pagdating sa history, walang alam.
Pagdating sa greetings, hindi alam ang sinasabi. Pagdating sa mga katanungan, ang layo ng sagot, tulibagbag. Ang tawag dyan, tulibagbag. Sa madaling salita, sa Bisaya kasi ang tulibagbag. Sa Tagalog, ibig sabihin ng tulibagbag, sa Tagalog, lutang. Siya ang totoong literal na lutang. Bakit? Tinanong siya about sa Pandesal, World Pandesal Day. Anong sagot ni Sarah sa World Pandesal Day? Imbis na i-explain niya ang pandesal kung sino at anong lugar sa Pilipinas ito na umpisahan na ginawa, sino ang may gawa na pinakauna-unahang taong Pilipino na nakaimbento ng pandesal, alam mo, wala doon. Pero World Pandesal Day ang sinasabi. Sa World Pandesal Day, dapat i-history ng pandesal kung sinong gumawa, saan ginawa, at sinong nakatuklas. Yun ang ibig sabihin ng World Pandesal Day. Kailan yan? Anong taon? Saang lugar? Sino ang tumuklas? Sino ang gumawa? Pero alam nyo ang sagot niya. Alam nyo ang pandesal? Hindi yan ordinaryong palaman. Paano naging palaman ang pandesal? Pangalawa, ang paborito daw niyang palaman, imbis na pandesal ang ipaliwanag, ang paborito niyang palaman ay cheese whiz. Natural naman yun, cheese whiz sa pandesal. Ngayon, mga kababayan, cheese whiz, tapos ang daing daw, masarap ipalaman sa pandesal. Daing. Mga kababayan. Masarap ipalaman sa pandesal, daing. Sa Tagalog, daing, sa Bisaya, tuyo. Paano nangyari, mga kababayan, na ang daing sa Tagalog, minamarinate sa suka na may bawang, may paminta, may sili o sibuyas kung ano ang estilo mo sa recipe nun. Tapos, ang Tagalog daw ng daing tuyo. So, paano nangyaring na ang daing tuyo sa Bisaya na ang tuyo, isda yon? Hatiin mo, asinan mo, ibilad mo. Yun yung tuyo. Sa Tagalog, ang daing binabad sa suka. Paano nangyari na ang daing sa Tagalog, sa Bisaya, tuyo? Putang ina. Diba? Tapos, ang daing daw na favorite niyang palaman sa pandesal. Ano yun? Pandesal. Gano'n ba kalaking pandesal yun? Sinlaki ng palad? Buns na yun, buns na yun. Yung sa burger bun. So, ganun kalaki pandesal, hatiin mo yan, ilagay mo yung daing, ipalaman mo yung pandesal. Kasi palaman daw ang pandesal eh. So, dalawang daing, idikit mo yon ang gitna pandesal. Ganun ang ibig sabihin ni Sarah na hindi ordinaryong palaman ang pandesal. 'Di ba? Tapos, yung daing daw, boneless, tinanggalan niya ng buto. Putang ina, boneless. Tinanggalan ang buto. Boneless na nga, tatanggalan mo pang buto. Putang ina, ang isda, tinik, hindi po yan karning baboy na may buto. Hindi po yan grapes na may buto. Kaya pag walang buto, ang tawag doon seedless. Ang isda, pag walang tinik, boneless. Boneless na daing, walang buto, tinanggalan daw niya ng buto. Sarah, may tanong ko lang. Kailan ba nag-umpisa na ang daing tinanggalan ng tinik at boneless siya? Kita nyo yan? Kung ganyan ang magiging presidente sa Pilipinas, tama nga naman si Harry Roque, malabo mangyari na si Sara maging presidente kasi ang mga butante gising na, hindi tanga ang buboto. Hindi tanga. Ulitin ko mga kababayan. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi ng marami na si Inday Sara ang susunod na presidente na sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan. Huwag po tayong magkamali na isipin na palibasa popular at palibasa sa survey si Inday Sara ang namumuno sa eleksyon. Kung gagawin yan, dahil sa totoo lang po, malabong mangyari yan. Dahil sa totoo malabo talaga mangyari yan. Bakit? Kasi ganito po mga kababayan. No? Hanapin natin yung Sara boneless. Mga kababayan. Naku, matatawa kayo dito, mga kababayan.
sa explanation ni Sarang Boneless. Tapos sinabi pa niya, pag ako naglabas ng intriga, kailangan may ebidensya. Kasi kung wala kang ebidensya, chismis lang. So ang taong nagpakalat ng chismis, ang tawag doon chismosa. Kailan ba siya nagkaroon ng intriga na may ebidensya? Ha, mga kababayan? Minsan lahat naman ng pinagsasabi niya, wala talagang ebidensya. Mga kababayan. Hindi ko lang makita dito yung matagal-tagal na kasi yung buto na yung boneless daw na Pandisaldi eh. Diba, mga kababayan? Kung makita ko lang talaga yun dito na iwan ko lang matawa kayo. Sa Pandisaldi ni Sara version, mga kababayan. Ay, Diyos ko. Ito ha, mga kababayan. Ito. Sara Duterte Pandisal. Pakinggan ninyo. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Cheese whiz. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong Palaman. palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman, Ano daw pandesal, hindi ordinaryong palaman? Kailan ba naging palaman ang pandesal? Tapos, World Pandesal Day, ang pinaliwanag niya, cheese whiz, palaman. is yung cheese whiz. Oh, nag-promote Cheese pa. whiz, tapos yung daing. Oh, Ulat da- sa Bisaya. Yung daing. Boneless na siya. Tinatanggal ko siya sa Ako na palaman is yung cheese whiz. Cheese whiz. Tapos yung daing. Ulat sa Bisaya. Bulat. Yung daing. Boneless na siya. Tinatanggal ko siya sa Buto. sa mga buto. Tapos nilalagay ko siya doon sa loob. We always wanted to be the best in everything. You know, within a year after we assumed office, we already got our ISO certification. We have been topping all the COA audit reports during the entire course of my vice presidency. We have been, we have been recognized for many of our programs, and I think it's not the recognition. Ganyan dapat ang maging vice president. Magaling magsalita, either English, Tagalog, o Bisaya. Kahit saan ka isabak, kahit saan ka, di ba? Ipanlaban, nakakasagot ka.